Enteng DIY Powder Works, powder coating, curing oven, the best of both. Pinabit natin sa reel. Kung hanap mo Ipinasok dito sa isang unang hose na matigas na hose na to, no? Ayan. Tapos magganit siya ipasok. Kaya binabaklas ko na nga siya kanina. Kung mapapansin mo, nasandal ko na. At nakasagat siyang. Okay. Ito, linggo. Walang magawa. Magbubuting-ting tayo. Ito kasing lock ng gate namin ay magganit siyang ipasok. Baga, ayan, binabaklas ko na nga siya kanina. Kung mapapansin nyo, nasander ko na. Nakasagat siyang ganyan kanina. Okay? Kano, sumasabit. Ang gusto ko sana ay hindi na ipupush yung gate para lang may pasok siyang ganun. Pero kahit na may pasok siyang ganyan na pinupush yung gate, masikip pa rin siya ayan, kumakapit. Ayaw siyang hindi ko na mabuksan. Kailangan pang ganyan para mabuksan. So yan, i-align natin siya ganyan. Layo. Gusto ko yun nga sinabi ko, ayaw ko nang tinutulak pa yung pinakagit para lang siya lumapat. Ayan. Mahirap talaga siya. So, i-align natin ngayon yan. At nasander ko na siya kanina. Ayan, tanggal ko na yung dating mga welding niya. Nagkabila. I-align na lang natin. Ngayon, ang gagawin ko naman ay itong ating welding machine na inverter o sito. Naubusan na ako ng kanyang wires, yung pang welding niyang wires. Ito, bumili tayo pati yung kanyang tip. Ayan. Okay, so ito atin ang gagawin ngayon. Okay, halos lahat ng ganitong welding machine na may wired flux ay pare-pareho, halos pare-pareho lang siya ng sistema kung paano pagkabit at pagtanggal. Ganyan siya. Ito, tatanggalin ng pinaka-reel, at ito yung ating papalitan. Ayan. So ito na, ito may binili kong bago, 0.1 mm. Okay, wait lang at kukuha tayo ng pangkat. Ito yung ating pinaka MIG wire. Ang tawag nga pala dito sa welding machine na ito ay MIG wire flux cord siya. Ibig sabihin ng flux cord, meron ng flux itong wire na to. So meron pang isa na ganito rin, ginagamitan naman siya ng argon. TIG welding naman ang tawag. Argon, hindi oxygen, kumbaga argon ang nilalagay sa kanya para mas maganda ang kapit. So ito. Ngayon, bago natin ito ikabit ay magpapalit tayo ng tip. Tip niya kasi ang kapal ng ating MIG wire ay 1.0 mm. So ito siya. Kukuha tayo ng isa dito. Kasi kailangan kung ano yung kapal ng wire mo, siya rin kapal ng inyong tip. Ayan. Ayan siya. Meron tayong, binili ko to kasama na itong tip. So ito yung pinaka-tip. Ayan. Ito yung tip niya. Tatanggalin natin yan at papalitan natin. Ayan. Medyo may katigasan natin kung hindi napapalitan. Yan.
Okay. So ito, kapit natin ngayon doon. Okay. Siya. Okay. Ito na, no? Masyado siyang mahigpit ngayon, ha? Yan. Okay. Tapos ngayon, saka natin ilalagay itong ating pinaka MIG wire. Bata-bata MIG wire na ito. Dati, ginagamit ko ay 0.8 lang, pero ngayon ay gagamit, first time ko gagamit nito 1.0 mm. So, simple lang ang pagkabit. So, pasok lang natin doon. May itong wheel niya, pare-pareho naman ang sukat niya, universal. Ayan siya. Ayan. Tapos, i-release natin yung tensioner niya. Ito. Ito yung kanyang tensioner. Ayan. Ang tensioner ay ito. Release lang natin siya. Grabe ang mga motor, ang iingay. Okay. Yan. Ganun lang siya. Ganun. Okay. So, meron siyang hard na hose dito. Papasok natin yan. Dalawang lulusutan yan. Isa lang. Kita ba? Okay, wait lang ha. Close up natin. Ayan siya, no? Kinabit natin sa reel. Tapos, ipinasok dito sa isang unang hose na matigas tong hose na to, no? Ayan. Tapos, meron pa siyang papasukan dun sa loob. Okay, tanggalin mo ito. Ayan. Yun. Yun yung medyo may kahirapan. Mahirap din talaga kasi pag pinagsabayan, yun. Yan. So, pumasok na doon sa hose. So ngayon, atin naman tong ilalak. Gulad-gulad lang na. Ayan. Tapos lock. Ayan siya. Ngayon, yun lang siya. Ito yung reel. Pinasok natin sa loob. Tapos ito yung kanyang tensioner. Ang gamit ng tensioner na to, ano yan, motorized yan. Siya ang naglalabas ng wire papunta dito sa tip ng ating ito handle. Okay? So, yan. Okay, ipa-power on natin siya ngayon. Yung palang kanyang lock. Lagyan na natin tong lock. Okay, lock. Yan. Meron siyang ano, no? Meron siyang catches na naman. Yan. Yan. Okay. Tapos saksak na natin. Power on natin. Ayan. Tapos ngayon, pipindutin ko tong button niya para mag-ikot na tong pinaka-reel. Ngayon, hindi, kung mapapansin nyo, kahit na pinipindot ko dito, hindi siya mag-move yung wire. Gawa ng yung tensioner natin na hindi pa nakalock. Ito mo, mapapansin nyo, habang pinipindot ko tong kulay red, so umiikot tong so, yan yung motor. So, kailangan natin siyang bigyan ng tension para umikot na rin to, atake niya. Ayaw pa rin. So, ito, ipitan natin to. Tension na ulit. Try natin. So, kanina, ayaw niyang mag-ikot yung reel. Kaya pala ayaw niya mag-ikot ng reel
kahit na meron na siyang tension. Yan. Kasi dapat umiikot to, hinahatak niya. Yan. Masyadong maigpit yung aking yan, kabit. Ito, yan. Ating pinaka MIG wire. At ang gagawin naman natin ngayon ay ipapaikutin na natin itong reel. Okay, teka lang, tinanggal ko lang ulit kasi ito gawa ng lumuluwag. Okay, wait lang. Okay, so ayan, ipindutin ko tong red, mag-iikot na tong reel. Ayan, umiikot siya. Ayan, hanggang sa lumabas siya dito. Ngayon, itong machine na to, pwedeng i-adjust yung lahat ng ganitong machine, pwedeng i-adjust yung bilis ng reel dito sa harapan. Ito kaya sa harap, wait lang. Okay, ito yung kanyang speed, merong adjustment speed dyan. Okay, so ito yung kanyang feed rate, kung tawagin feed rate. Ito pagka clockwise ikot, bibilis yung ikot ng reel. Ayan, ayan siya, diba? Okay, so ganun lang ang gamit na ito, feed rate. Okay, so ito na, no? Okay, so bagong tip, 1.0 mm, 1.0 mm din yung ating MIG wire. So tulad na sinasabi ko kanina, ito yung kanyang speed, ito yung kanyang amperes o yung lakas ng arc nya. So ito pagka kinokontrol niya, speed ng reel ilabas ng wire. Yan, mabagal siya, no? Pag inikot ko to, yan, nawawala yan, ganyan. Tignan yung tensioner. Nindun ko, parang hindi siya ganong umiikot. Na-adjust natin yung kanyang tensioner. Hindi pala tensioner, no? Yung pinaka-reel. So, ayan siya. Okay? So, ayan siya. Habang pindot ko to, itong red na to, umiikot yung ating MIG wire. Ayan. Pwede rin bagalan yan gamit ito. Ayan, mabagal siya, diba? Kung gusto mabilis, clockwise lang ikot yan. So, hintayin natin lumabas dito yung ating wire sa tip, sa dulo, lalabas yan. Yun na, lumabas na siya. Ito na siya, no? Dito na. So, sayang naman tong sobra na to. Atakin na lang natin pabalik. Pwede naman. Gusto muna natin ang lock. Okay. Sobra. Hindi nakita sa camera. Ayan na siya. Dito na, no? Ayan. Okay. So, pwede na yan. Okay. Close natin. At atin mo ng patay. Okay. So, ayan. Nagawa na natin itong ating welding machine. Pwede na tayo mag-proceed dito sa ating gate para i-align ang ating i-welding. Ano tayo ngayon? I-align natin siya. Gusto ko. Kung hindi na minumove itong ating gate, gusto ko smooth siyang ipasok. Konti siguro ito. Naluwag ako. Ayun. Ayan. Ayan. Ito naman ang ating i-adjust. So, bago natin i-adjust, bago natin i-adjust ito, spot ko na muna ito. Okay? So, ito tayo ngayon.
Masyadong malayo yung gap niya. Maglalagay tayo ng ano ngayon, spacer. Tama-tama itong spacer. Yan, kakat na lang natin ito mamaya. Okay, so yung spacer natin pwede rin dito pala sa loob, or dito na lang. Yan, try natin. Smooth. So, temporary weld muna tayo. Ating helmet. So, testing. Yun. So, temporary muna tayo mag-stop dito para ma-move natin yung pinaka. Okay. Ito naman ang i-align para makapasok siya na straight na wala pa pira-pira. So, laki ng gap. So, ito, tapos na natin. Smooth na siya buksan. At ano na rin siya. Yan. Maganda na siyang ilak. At hindi na tulad ng dati na may ganit. So, yan. Pag pinanilak na ganun, yan, smooth. Yan. Hindi tulad kanina, napakaganit. Yan. Yan siya ngayon. Okay. 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 Use.